at makapaiwindang-windang sa inyong paniniwala. Di ba palagi nating naririnig na si Kristo, ako ang Alpha and Omega. Si Kristo raw itong nagsabi. At continue, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nakaraan at sa darating ang pagkapangyarihan sa lahat. Si Kristo daw ito. Okay, babasahin natin sa Revelation, yan, chapter 1, verse 8. Okay, babasahin natin mismo sa chapter 1, verse 1. Sabi dito, ang apokalipsis ni Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sino nagbigay? Diyos sa Kanya. Sino binigyan? Si Kristo. Dalawa pala ang Diyos. Si Kristo, Diyos, Alpha and Omega, at binigyan siya ng Diyos. Ang apokalipsis ni Kristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanya ang alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. Sinong nagpadala kay Kristo? Ang nagpadala ni Kristo ay ang Diyos. Sinong pinadalhan? Si Kristo. Ay dalawa. Ang tumanggap sa apokalipsis, si Kristo ay Diyos, at ang nagbigay naman sa Kanya ay Diyos. Dalawa ang Diyos ninyo, windang-windang. Burning of the Bible. Sa 303 AD, ang isang Roman emperador nga si Diocletian ay nagtawag at nagbigay ng deklara nga susunugin lahat ang Biblia ng mga Kristiyano. So ano ngayon ang natitira? Okay? Destroy. Sirain. Whereas we Muslims sa kapanahonan ni Uthman, he ordered sunugin ang Quran, hindi dahil i-destroy ang buong Quran, kundi para ma-standardize ang Quran in Lugatul Quraishi. Lugatul Quraish, dahil maraming dialect na Arabo, until now nga maraming Arabic na dialect sa Arab. So malilito ang mga tao which dialect, gaya ng Bisaya. May dialect sa Surigao doon, may dialect sa Bulanon, may dialect sa Ilonggo, may dialect pa sa Cebu in Cebu, mayroong Cebuano sa Magiti. Iba ang Cebuano, there are many dialects. So malilito. So ang ginawa ni Uthman, sinunog yung Quran to standardize na ang Quran maging Quraish, Lugatul Quraish lamang. Still Arabic but uniform, standardized. Whereas ang Biblia ay sinunog ng isang emperador in 303 ni Diocletian to destroy ang pagmamahal sa mundo. 1 John chapter 2 verse 15. Sinabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinong man ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Bawal ho umibig, sisinta, pagmamahal sa sanglibutan. Pero, sa John 3:16, basahin mo naman sa John 3:16, windang, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta meaning pagmamahal, sa Diyos, sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong anak upang ang sinumang nasa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hangganan. Ang Diyos mismo nagmamahal sa sanglibutan, minamahal niya ang sanglibutan, binigay niya ang kanyang bugtong anak. Dahil sa pagmamahal niya, for God so loved the world, talagang minahal na mahal ng Diyos ang mundo. Pero naman ang Biblia nagsasabi naman, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Patunayan ko sa inyo mga kapatid, kung sundin niyo ang Biblia, naku, mawindang-windang ang utak ninyo at malilito kayo talaga. Ang pagpapatunay nga si Kristo ay Diyos ay nasa Biblia. Titos 2:13. Babasahin ko sa Tagalog. Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Dakilang Diyos,
na si Jesucristo at tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos pala si Jesucristo eh. Mayroon din. Tao naman ha. Doon Diyos doon, si Jesucristo dito. 1 Timoteo 2:5. Tagalog. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Jesucristo. Sa 1 Timoteo 2:5, si Jesucristo ay isang tao. Taong si Jesucristo. Nabanggit taong Jesucristo. Dito naman sa Titus 2:13, ang isang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Windang o hindi? Naku, gulo. Gulo ang Biblia talaga. Ginagamit nila ito. I and my Father are one. Oh, Diyos Jesus. Dahil ang Father at ang anak ay isa. Diyos ang Ama, Diyos ang anak. Ilan ang Diyos? Isa. Ayaw ko saan gayang mathematics. Oh, punta tayo. The same, lurguhan natin yung salita na isa. Mabasa ito sa John 17 verse 22 and 23. Basahin natin dito ha. Okay? English. And the glory which thou givest me, I have given them. You givest me, I have given them. Sino yung them? The disciples. That they may be one, even as we are one. Oh, we are one? Then I give them also that we be made one. 23. In them, and thou in me. In them, and thou in me. Ikaw nandito sa akin. That they may be made perfect in one. Perfect in one. Perfect in one. Ang Diyos niya sobrang dosina na. Dahil ang salitang Diyos, isa ay Diyos, ang Ama at Jesus, isa Diyos si Jesus. Sabi naman ni Jesucristo, kayo, ang aking mga disciple, ako ay nasa Ama, ang Ama sa akin, ako ay nasa iyo, ang kayo nandito sa akin upang maging lubos, perfect. One. Na may salita pang perfect. Grabe. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sino ang kasama ng Word? God. And the Word was God. And the Word was God. Sa Tagalog, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, kasama sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang berbo, mga kapatid, sino? Sa simula ang berbo ay kasama ng Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay kasama ng Diyos. Ang berbo. Talaga. Ito example Example. Ito ang Diyos. Example lang. Ito ang Diyos. At sinong kasama ng Diyos? Berbo. Diyos at ang berbo. At ang berbo, nagkatawan ng tao, Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ito ay Diyos, ito rin ay Diyos. Naging pineapple Diyos. Dalawa ang Diyos ninyo. Bakit? You are living in the world of delusion. Nga ang mga disipulo ni Jesucristo, Kristiyano, mga Kristiyano. And sila ay nag-preaching about Christianity. Si Jesucristo ay hindi siya nagtuturo ng ganyan. In fact, si Jesucristo nagtuturo siya, sabi niya sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 5, sabi niya, do not go into the Gentiles or enter into the Samaritan's house. I am only, hindi siya na sinasabi, ay pinadala ko sa mga kambing, the lost sheep of the house of Israel. Mga Israelis yun, nga nawawala na hindi na sumusunod at pumupunta sa ibang bansa. Hindi kayo yun, mga kapatid. At sinabi pa dito sa Matthew chapter 19, verse 28, ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan, meaning 12, upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. 12 angkan ng Israel. The 12 disciples of Jesus Christ representing to judge the 12 tribes of Israel. Doon
sa bagong luklukan, doon sa langit. Ay, kasama kayo doon. Israelis kayo. Ano ba ang ibig sabihin ng Islam? Islam ay religion ho. Nang ibig sabihin kapayapaan or submission to the will of Allah. Pagsunod sa kagustuhan ni Allah. Si Muhammad submitted to himself to Allah. Jesus Christ submitted himself to Allah. Moses, Abraham, Adam, they all submitted to the will of Allah. All the prophets of God, they submitted themselves to the will of Allah. In short, tinatawag itong Aslam or Islam, submission to the will of Allah. Ang Islam ay hindi founded by Muhammad kasi hindi ito kagaya ng Christ. Kung wala si Kristo, walang Christian, di ba? Tinatawag ang Christian dahil nandoon si Christ. Okay? Kung walang Christ, walang Christian. Ganun din si Buddha. Walang Buddhism kung wala si Buddha. Di ba? So, sa Islam, hindi mo matawag kaming Muhammadanism dahil hindi po pinatayo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam. So, hindi kami tinatawag na Muhammadanism. So, ang ibig sabihin ho sa reliyong Islam, submission to the will of Allah. And all the prophets of Allah, they submitted to the will of Allah. That's why ang relihiyon nila ay Islam. CC, AI, I'm asking, why this 1 John chapter 5 verse 7? For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Why I could not read this verse and almost all or modern version of the Bible? I need a brief, concise answer, please. The verse you're referring to, Isa John 5:7, is not found in most modern translations of the Bible because it's considered a later addition to the text. Scholars believe it was added around the labing-apat na century, long after the original writing of the New Testament. This verse was included in the King James Version, but modern translations have removed it based on the evidence from early manuscripts. The verse doesn't appear in any ancient Greek manuscripts, and it's not quoted by early church fathers. Therefore, modern translations have chosen to omit it, as it's not considered part of the original text.